Magandang araw po muli sa ating lahat. Sa araw na ito, ang panibagong paksang ating pag-uusapan ay patungkol sa bautismo. Dahil marami po yung ginagamit yung Marcos 16:16 na ang sumampalataya daw at magpabautismo ay maliligtas. So, tignan po natin kung tama po yung interpretation nila rito sa talatang ito. So, buksan po natin yung Marcos 16:16. So, madalas ko pong ginagamit yung MBB, yung Magandang Balita Biblia. So, kung meron po kayong Biblia dyan, pwede nyo rin buksan dyan para makasabay po kayo. Marcos 16:16. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So makikita ninyo sa talatang ito na sinasabi nga dito na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tama naman ang sinasabi nila. Kaya lang po, ang ini-interpret po nilang magpabautismo ay bautismo sa tubig. Hindi po tamang paniniwala o interpretation nila ito dahil ang bautismo pong tinutukoy dito ay bautismo po sa espiritu, hindi po bautismo sa tubig. Ngayon, ano po bang patunay na yung sinasabi ko na ito ay bautismo sa espiritu, hindi bautismo sa tubig? Tumuloy po tayo sa 17:18. So basahin po natin yan, Marcos 17:18. Ang sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapahamak kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Mapapansin nyo po rito, ang sabi dito, yung nangyari after nung sila ay sumampalataya at mabautismuhan, ang isang nagagawa na nila yung magsalita ng iba't ibang wika. So, ano po ba ibig sabihin nung bakit nagsasalita ng iba't ibang mga wika? Ito po ay pinapatunayan ba ng Biblia na ito ay hindi bautismo sa tubig kundi bautismo sa espiritu? So, tingnan po natin sa ibang aklat kung ano po ba ang nangyari nung dumating yung banal na espiritu sa mga sumampalataya. Pumunta po tayo sa Gawa. Gawa 2:4. 2:1-4 pala. So, medyo mahabang babasahin. So, babasahin po natin ng tuloy-tuloy. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano yung may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, napansin niyo po rito, parehas po na nandito sa Marcos na nagsalita sila ng iba't ibang wika. Nito, nung dumating yung banal na Espiritu, nagsalita sila ng iba't ibang wika. So, ibig sabihin, yung tinutukoy dito sa Marcos 16 na bautismo, hindi po bautismo sa tubig, kundi ang bautismo po na tinutukoy dito ay bautismo sa espiritu dahil nagsalita sila ng iba't ibang wika. Same sa nangyari dito sa Gawa, sa nakasulat dito sa Gawa. So ito po ay patunay na hindi po ito bautismo sa tubig, kundi bautismo ito sa espiritu. Tandaan po natin, ang bautismo po sa tubig ay kapahayagan lamang ng iyong pananampalataya. Hindi naman ito bautismo na nakakapagligtas sa iyo, kundi ang bautismo na nakakapagligtas ay bautismo sa espiritu. Tingnan po natin kung totoo po ba na ang bautismo sa tubig ay ebidensya o patunay lamang. So pumunta po tayo sa Mateo. Mateo 3:11. Binautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa espiritu at sa apoy. Higit siyang
makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. So, ano sabi rito? Sa Marcos 3:11, patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So ito po ay manifestation o physical appearance lamang ng iyong pananampalataya. Kasi nanampalataya ka. Wala naman nakakakita na tunay na nanampalataya ka. So ito ay pinahayag mo sa in public. Declaration in public ito na sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya kay Kristo at ikaw ay nagpabautismo, nakikisa ka sa kamatayan ni Kristo. Pinapahayag mo sa lahat. Kaya iyan ay patunay lamang, hindi po talaga yan ang nagliligtas. Kaya nga pansinin ninyo, kasunod nun, dahil pinahayag mo nung nananampalataya ka at pinakita mo na ikaw ay nananampalataya, kasunod nun, dumating ang banal na Espiritu. Yun yung bautismo. Ba sabi rito? Basahin natin uli. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaya sa akin, hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. So ano yung kasunod? Banal na Espiritu. Dahil yung bautismo mismo sa Espiritu, yun po yung talagang nagliligtas. Kagaya po ng sa Yunok, nababanggit po ito, yung sa Yunok. Inaralan siya ni Felipe. So nakita niya yung patungkol sa magandang balita ni Jesucristo. Nagpasya siya na nagbabautismo siya, no? Napadaan sila sa ilog, nakita mo andito may ilog, magbabautismo. Gusto niya na ipahayag sa tao o ipahayag declaration na kanya pala ng paratay, naniniwala siya. So declaration pa lang yun po, hindi pa ito kompleto. Dahil ang kasunod nun, ang magkukumpleto, yung bautismo sa Espiritu. Siya po yung, kaya sabi rito, kasunod ko, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Yun po, kaya nga ito yung mas makapangyarihan. Ito po talaga yung magpapatunay na ang banal na Espiritu, yung kanyang bautismo, yun yung makapangyarihan sa lahat. Ngayon, so okay na po tayo dyan. Nakita na natin na yung bautismo ito pala ay sa Espiritu, hindi po ito sa bautismo sa tubig. Ngayon, bumalik po tayo sa Marcos 16:16 para ibigay yung punto ko sa inyo na mali yung sinasabi nila na ito ay bautismo sa tubig. Bukod doon sa pinakita ko sa inyo na makita ninyo na yung banal na Spirit, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. So ito yung bautismo pala sa banal na Espiritu, tinutukoy sa Marcos 16:16. So, balikan po natin yon para may punto ko pa sa inyo na ito ay hindi bautismo sa tubig, kundi ito ay bautismo sa Espiritu. 16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Pansinin niyo po yung ginamit pong word dyan. Mabautismuhan. Hindi po sinabing magpabautismo. Kung magpabautismo, ibig sabihin ikaw ang yung umaksyon. Yon, sa tubig yon. Pero ang sinasabi rito, mabautismuhan. Merong ibang umaksyon. Sino yung umaksyon na yan? Sino yung nagbautismo na yan? Banal na Espiritu. Siya yung nagbautismo. Kaya yung tinutukoy dito sa Marcos 16:16 ay bautismo po sa Espiritu. Hindi po sinabi dyan, madalas po kasi ginagamit nila ito, kaya magpabautismo, ikaw ang umaksyon. So, tubig nga yan. Pero hindi naman magpabautismo sinasabi dyan, mabautismohan, may ibang umaksyon. Ang umaksyon nito ay yung banal na Espiritu. Siya yung pumuspo sa atin, siya yung lumukob sa atin after na nanampalataya tayo. Ang banal na Espiritu po ay nananahan sa mga tunay na sumampalataya lamang. Ibig sabihin, kinukonfirm ng Holy Spirit na ikaw ay tunay na nananampalataya. Dahil kung hindi tunay, hindi naman mananahan sa'yo yan eh. Nakita ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, na tunay yung pananampalataya mo, mananahan sa'yo yun. So, nung nanahan sa'yo yun, kagaya na nangyari sa Pentecostes, kanina dun sa gawa, na ipinakita ko sa inyo, sa aklat ng gawa, sa araw ng Pentecostes, nanahan sa kanila, binautismuhan sila sa Espiritu nun, nung araw na yun. Ngayon, yung bautismo, kagaya na sinasabi ko sa tubig, confirmation mo yun, public declaration lang yun. Pinapakita mo sa tao na ikaw ay nananampalataya. Pero yung sabi nga, yung kasunod na darating, ang yun ang makapangyarihan. Alin po yun? Banal na Espiritu po na bautismo ang tinutukoy doon. Ngayon po, bakit ang banal na Espiritu ang siyang ang bautismo sa banal na Espiritu ang siyang nagliligtas? Kasi po ito yung patunay na ikaw ay maliligtas o ligtas. Tatakpo yan. Kapag ibig sabihin ng banal na Espiritu ay nasa iyo na, ibig sabihin, tunay yung pananampalataya mo, nanaan ng banal na Espiritu, ibig sabihin,
ligtas ka na. Kasi pag darating, ang tatak po ng Banal na Espiritu ay siyang tatak o patunay na pagdating ng second coming ni Kristo, yung mga may tatak lang na Banal na Espiritu, yun ay patunay. Kumbaga sa isang loo, tatak yan ay quality. Di ba, tinatatakan yung isang produkto, ibig sabihin nyo, tatak quality yun. Yung Banal na Espiritu, gaya na sinabi ko, nanahan yun sa'yo. Nakita niya, tunay yung pananampalataya mo. So, nakonfirm ng Banal na Espiritu na tunay, so quality. Quality yung pananampalataya mo, tunay. Dumating yung Banal na Espiritu. Siya yung pinakatatak. Basahin po natin kung ito po ba itatak. Yung Banal na Espiritu ng ating kaligtasan. Makikita po natin ito sa Efeso. Efeso 4:30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. So, kita niyo po nyo, ang Banal na Espiritu yung tatak. So, ibig sabihin, tunay ang pananampalataya sa atin dahil ang Banal na Espiritu ay nanahan. So, may tatak ka na. Quality, tunay yung pananampalataya mo. Kaya, nung nanahan siya, tatak na yon, pagdating ng ikalawang pagpaparito ng Panginoon, ng rapture, yun ang mga maliligtas, yun yung kukunin niya. Yung may mga tatak na Banal na Espiritu kasi tunay yung pananampalataya yun. Tanda po natin, patungkol dun sa OSAS, yung once save, always save, ito po ay may katotohanan na iba sinasabi lang hindi. Pero sa ibang video ko naman ito babanggitin, pero yung dito muna tayo, na yung OSAS, ang ibig sabihin kasi nun, yung tunay lamang na nananampalataya. Marami kasi nagsasabi na, oy, bakit ito, ang tagal na nagsimba, tumanggap na sa Panginoon, bakit pagdating sa dulo, tumalikod, bla bla. Ganun ang sinasabi nila. Ang tanong po ba, tunay kayo yung pananampalataya nun? Baka naman kasi akala mo lang, o akala rin mismo ng taong yun, nananampalataya siya nung time na yun. Pero ang totoo, hindi. Hindi naman talaga nananampalataya, wala po tinanggap na kaligtasan yun. Kundi peke yung kanyang pananampalataya, kaya peke yung kaligtasan niya, kaya siya tumatalikod, kaya hindi nga masabing tumalikod yun. Paano tumalikod kung hindi naman tutong tumanggap? Di ba? Ngayon, ano po bang talata ron? So, makikita po ninyo yan sa patungkol sa maghahasik ng binhi. May apat na klase doon ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Yung tunay doon, yung matabang lupa, namungat tuloy-tuloy. Yung iba doon, mga napunta sa bato, susunod ipapaksa ko po yun, pero ang sinasabi ko lamang dito, patungkol doon sa mga napunta sa bato, sa batuhan, sa damuhan, tumanggap sila pero mababaw ang dahilan. Hindi tunay yun. Yung tunay, yung matabang lupa, dahil totoo yun, doon nanahan ng Banal na Espiritu, kaya namunga sila ng tuloy-tuloy. Di ba? Ngayon, ano ba yung bunga niya, di ba? Yung mabuting gawa, yung mga nagkaroon ng mga yung gaya nung nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan yung mga naging nangyari sa isang taong na sa kanya yung Banal na Espiritu. Kaya yung Banal na Espiritu po, siya po ang tatak ng ating kaligtasan. Kung wala po tayo noon, ibig sabihin hindi tayo tunay na ligtas. Bakit hindi tayo tunay na ligtas? Dahil wala ang Banal na Espiritu, ibig sabihin yung pananampalataya mo hindi tunay. At yung bautismo po sa tubig, declaration mo lang po yun, hindi pa sapat yun. Kaya nga sa binasa ko, di ba? May darating pa. Yun ang makapangyarihan, hindi yung mismo sa tubig kasi declaration mo pa lang yun, di ba? Kagaya ng mag-asawa, bakit ba sila nagpakasal? Dahil nagmamahalan sila. Hindi nagpakasal para magmahalan. Baliktad po yun. Kundi kaya sila nagpakasal dahil sila ay nagmamahalan. Ipinakita nila in public na sila ay nagmamahalan kaya sila ay nagpatali sa isa't isa. Yun ang ibig sabihin ng public declaration. Pinapakita in public na sila ay nagmamahalan na kaya sila ay pinapakita sa tao. Ganon din po sa iyong pananampalataya. Pinapakita mo in public na ikaw ay nananampalataya. Kumbaga, physical appearance lang yun. So, ito pong bagay na ito, kaya ko po ito gustong ibahagi, isa sa mga gustong ibahagi. Kasi marami po ako nakikita ng mga video patungkol sa pagtuturo na mali po talaga ang interpretation patungkol dito. Sa nakikita ba ninyo, kung mali po ba yung mga sinasabi ko, pwede naman po kayong mag-comment. Sabihin sa akin kung ano yung nakikita nyo na mali. Para masabi rin sa inyo na ito po yung tama dyan. Kasi welcome naman po ako sa mga comment patungkol dyan sa mga, kung may gusto maitanong dito na ipatunay na ganito, para mabasa din natin. So welcome naman po yan. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kahit papaano natulak ako na gawin ito dahil una, nanonood lang naman ako, pinapanood ko lang yung mga vlog nila. Pero marami ako nakikita na talagang hindi tama. Ngayon, dahil hindi tama, ano gagawin ko? Sasarilinin ko na lang ba? Sayang naman yung mga alam kong nauunawaan ko na tama kung hindi ko rin sasabihin. Kaya ito, dinidibang ko yung mga tinuturo ng iba na nakikita ninyo sa YouTube. Para maipakita ko ano yung tama. Ngayon, kung kayang idibang yung sinasabi ko na mali ito, edi ilagay sa comment.
para mapakita ko na mali rin po rin yung pangunawa ninyo. Kasi gaya ng unang mga video ko, sinasabi ko na ang tamang interpretation po kasi ng Biblia, hindi po dapat tayo hihila ng isang verse. Kundi basahin po natin yung buong konteksto. Kagaya kanina, Marcos 16:16, hinihila lang nila yan. Tapos, iisipin nila na ito ay bautismo sa tubig. Kasi yun ang alam nila. Madalas ang alam nila, bautismo sa tubig. Hindi nila alam yung banal na bautismo sa banal na espiritu. Kaya iniisip nila, bautismo sa tubig. Pero anong ebidensya na yan ay bautismo sa tubig? O bautismo sa espiritu? Wala, hinilang nila. Hinila lang nila. Pero ito, ano po yung ginawa natin? Binasa natin hanggang sa baba. Pwede rin namang mag-libres yan. Bawa ikaw ay sumampalataya. Nung walang time na ikaw ay mabautismuhan, hindi present yung water, gano'n, yung mga ilog o ano mang pwedeng pagbautismuhan. Pero tunay yung pananampalataya mo, darating naman ng Espiritu kasi yun naman confirmation eh. Ngayon, hindi mo lang magawa na mabautismuhan ka in physical dahil hindi present. Di ba? Kaya possible, pwede lang dumating yung banal na Espiritu, ligtas ka na nun. Ngayon, itutuloy ko pa ba yun sa tubig? Ituloy mo. Bakit? Para ipakita mo na ikaw ay mananampalataya na ikaw ay Kristiyano na. Di ba? So, yun lang po yung aking ating paksa dito sa Marcos 16:16. Sana naliwanagan yung iba. At sa mga naririnig nila na ganun, ngayon napakinggan ninyo ito, mas naunawaan ninyo, mas maigi na kayo rin mismo yung magbulay ng verse Marcos 16:60 at yung mga binigay ko talata. Kayo po ang mag-aaral. Mas maigi po kasi talaga kayo yung nag-aaral. May mga pinanggalingan akong reliyon, naririnig ko. Pero lahat yan sinasabi nila, sinabi ni pastor, sinabi ng ganun pastor, pero inaral ko rin. Tinignan ko din at mas maigi po talaga kayo po talaga nagbabasa. Ini-encourage ko po kayo po mismo yung magbasa at kayo yung mismong umunawa. Huwag po yung paliwanag ng pastor. Makakatulong sila, oo. Magbibigay ng points sa inyo yan. O mga points of view nila. Pero ang talagang makakaunawa nito, ikaw mismo. Ngayon, mas maigi po talaga bago po natin basahin ng Biblia, humingi tayo ng tulong sa Diyos na gabayan ka. Tulungan ka ng Banal Espiritu na maunawaan yung binabasa mo. Kasi ginagawa ko po yun. Kaya ako, nung binabasa ko, naiintindihan ko po. So, humingi po tayo ng tulong na maunawaan and then, aralin po natin tayo po. Kung ano yung napakinggan natin, check natin, di ba? Sabi kasi si Pablo nga nung nangaral siya sa pinuntahan niya yung mga kapatid sa Berea Hindi naman kagad pinaniwalaan yan Si Apostol Pablo. Chinek ng mga kapatid sa Berea kung totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Pero nakita nila na totoo. So, bine-verify. So, ganun din. Kung nakikinig tayo ng mga preacher, kagaya ng sinasabi ko, i-verify ninyo. Kaya in-encourage ko kayo na basahin din ninyo yung mga binabasa ko, pag-aralan din ninyo. Check ninyo. Kagaya ng mga kapatid sa Berea, chinek nila sinabi ni Pablo at nakita nilang totoo at tama. So, ganyan din po. So, okay po. Sa paksa natin ito. Next video next vlog na natin magpapaksa na naman ako ng ibang mga paksa patungkol sa aralin sa Biblia. So, God bless po sa ating lahat always.